Samantala, sinabi naman ng EDSA People Power Commission na ang magiging tema sa paggunita ng ika-29 na anibersaryo ng EDSA People Power 1 ay ang patuloy na pagkakaroon ng mabuting pagbabago sa bansa. Ang ulat mula naman sa aming kasambang si Edwin Eusebio. Maraming mga mahalagang pagbabago na ang nangyari sa Pilipinas sa pulang makalaya ito sa rehimen ng batas militar ng yumao ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Simula ito ng naging bantog na People Power Revolution, 29 na taon na ang nakakaraan. Ang mapayapang pag-aalsa ay tila sinaing na isinalang muna bago naganap ang People Power. Nagsimula ito sa mga pagtitipon at pag-aaklas ng mga tao kasunod ng asasinasyon o pagpaslang kay dating Senador Benigno S. Aquino Jr. noong Agosto 21, 1983 sa Manila International Airport. Ito ay sa kanyang pagbabalik bayan mula sa 3 taong self-exile sa Estados Unidos. Ang naging tuloy-tuloy na civil disobedience at mga demonstrasyon sa mga pangunahing rehiyon ng bansa ay nagbunsod sa 3 araw na kilos protesta sa EDSA. Dinagsa ito ng mga tinatayang 2 milyong mga sibilyan at mga miyembro ng militar, mga politiko at maging alagad ng simbahan na nagtipon sa Epifanio de los Santos Avenue na mas kilala bilang EDSA mula February 22 hanggang 25, 1986. Ito ang nagpatapos sa 20 taong rehimen ni Marcos bilang Pangulo na nagdeklara ng batas militar at bumuwag sa konstitusyon o saligang batas, kongreso at maging hudikatura noong September 21, 1972. Ayon kay Commissioner Emily Abrera ng People Power Commission, nakaranas na ng maraming mga reforma ang bansa subalit kailangan anyang magpatuloy ito. Ang tema anya ng EDSA People Power sa taong ito ay paghimok sa mga kabataan na ipagpatuloy ang pagsusumikap na para sa mga reforma at marami pa anyang dapat na isakatuparan. Kabilang narito ang pagtutulungan para maiangat ang antas ng kalidad ng pamumuhay ng mga mamamayan na nagugutom at ginigipit pa rin ang mga karapatan. Ito ayon kay Abrera ay misyon hindi lamang ng pamahalaan kundi ng lahat ng mga mamamayan upang makalikha ng alon ng pagbabago at inaasahang magiging epekto nito ay kaayusan ng pamumuhay ng lahat. Sa Pebrero 25 na mismong araw na gugunitain ang ka-29 na taong anibersaryo ng EDSA Revolution, pamumunahan ni Pangulong Benigno S. Aquino III, ang tanging anak na lalaki nila dating Pangulong Cory at dating Senador Ninoy Aquino ang selebrasyon. Ayon sa mga opisyalis ng pamahalaan, ang tema ngayon ng EDSA People Power Anniversary ay nagbigay diin sa kakayahan ng lahat ng mga mamamayan na makamit ang pagbabago para sa ikabubuti ng bansa. Ayon pa kay Commissioner Abrera, ang selebrasyon ng EDSA People Power ay pagkilala rin sa pag-aalsa para sa kalayaan ng mga Pilipino na sinimulan pa ng mga veterano na nakipaglaban para sa kalayaan ng bansa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dagdag ni Abrera, ang selebrasyon ay gaganapin na lamang sa Maynila upang makatipid na rin sa gastusin ng pamahalaan upang magamit naman ito sa mas malaking pagdiriwang ng EDSA People Power sa susunod na taon na siyang ika-30 taong anibersaryo nito. Katuwang ng EPPC, ang Tayo o 10 Accomplished Youth Organization Awards Foundation na nasa ika-12 taon na ngayon. Sa darating na Miyerkules, Pebrero 25 ng umaga, pangungunahan ni Pangulong Aquino ang wreath-laying ceremony sa People Power Monument. Kasunod nito ang misa sa EDSA Shrine na pamumunuan naman ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Samantala, nito pang nakalipas na Pebrero 20 ay sinimulan na ang isang Filipino musical sa Cultural Center of the Philippines na may titulong Manhid, isang Filipino superhero musical drama na ayon sa People Power Commissioner Abrera ay makapagpapaalala at magiging inspirasyon ng mga makakapanood, lalo na ng mga kabataan, na ang lahat ay maaaring maging kampyon ng People Power. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.